Unsa pa'y giwali sa mga protestante, mga pastor? Walay kwenta ang pagpangalawat. Tanawa, unsa ka sa talikpon. Mga igsoon, pinaagi sa atong pagpangalawat matag Domingo. 1,000,000% malangit ang usa ka Kristiyano. Grabe, no? Namang ginay mabasa sa Bible, ato nang basahon mga igsoon. Ako balik ko na. Kung ang usa ka Kristiyan, pag-ingo Kristiyan mo na ang Katoliko. Kaya mga insikta, minit man ang apundok sa reliyon. Kung ang usa ka Kristiyan, musimba matag Domingo, unya mga lawat siya kanunay sa panahon sa iyang pagsimba. Mga igsoon, giingon na ni Lord Jesus na sigurado siyang malangit. Unya, gisaway na sa mga pastor. Tanaw harap. So mga pastor, mga igsoon, ayaw gina niyo tuoy. Kaya minit na magtutudlo. Now, ako masahon. Tinood ba na kung ang tao mga lawat sa lawas ni Lord Jesus, 1,000,000% siyang maluwas? Ang tubag tinood. Ato basahon ang one size 51 ato sa 52. Munang ako ginabalik-balikon kanunay, ayaw gyud mo padala sa mga pastor kay instrumento na sa gahom sa dautan aron maimpirno ang usa ka Kristiyano. Maluwas ba according to Lord Jesus ang mukalawat sa iyang lawas? One size 50-51. Ang mukaon sa pan nagikan sa langit dili mamatay. Naliman mo anak mga igsoon. Ang mukaon sa pan nagikan sa langit dili mamatay. Nganong mingon ba si Lord Jesus na dili mamatay? Mang tanang tao mamatay man. Ato basahon ang Hebrew 9:27, una nato na balikan. Unsay gingon ni Lord Jesus mga igsoon? Ang mukaon sa pan nagikan sa langit dili mamatay. Nganong mingon man siya nagitudlo man niya nga ang tanang tao mamatay? Hebrew 9:27. Ginahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Suod sa may gipasabot ni Lord Jesus sa iyang gingon nga ang mukaon sa pan magikan sa langit dili mamatay, nga mingon naman po si mingon naman dahil siya nga ang tanang tao mamatay. Mga igsoon, ang ipasabot ni Lord Jesus na ang mga lawat dili mamatay, mao ang dili maimperno. Kaya ang kamatayon nga iyang ipasabot, mao ang ikaduhang kamatayon nga mao ang imperno. Gipadayag 20:14. Unya gitambong ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So ang gitudlo ni Jesus nga ang mga lawat sa iyang lawas dili maimpirno, ginubag sa mga pastor, pinaagi sa ilang Panginoon nga sayo dili tinuod ng mga lawat. Gitudlo ni Lord Jesus nga ang mga lawat dili maimpirno, pero sa gitudlo sa pastor ang mga lawat sayo. So mga kaigsunan kung Katoliko, ayaw mo padala sa mga pastor kay mili na nga mga magtutudlo. It is very clear nga gipahayag ni Lord Jesus nga ang mukaon sa pagnagikan sa langit na mao siya dili mamatay. Mo pasabot dili maimpirno. Pero unsa giingon sa mga pastor, walay kwenta ang kalawat. Tanawa? So Antichrist. In other words, ang mga pastor, mga igsoon, Antichrist. Kung naay pastor din dool o mga tanang kay friendly mi manuba. Amo lang yung klarohon na ikaw pastor ka, minit ka nga magtutudlo. In other words, Antichrist ka. Ako balikan na sa Juan 6:50-51. Ang mukaon sa pan nagikan sa langit dili mamatay. Bilaliman mo ini. Ako ang pan nagikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan.
So mga igsoon, kamo makaigsunan kung Katoliko, simba gyud mo matag Domingo. Unya pangalawat gyud mo mga igsoon. Kay pinagi niya na 100%, 1,000,000% makasulod ta sa langit. Pero kung magpasagad mo, di mo mosimba sa inyong magbubuhat nga mao atong Ginoo, hinungdan na dili mo kapangalawat, kandidato gyud mo sa impierno. Kaya pagtulunan ni Lord Jesus nga mukhaon sa iyang lawas, dili mamatay o dili maimpierno, gintuis sa mga pastor. So ang mga pastor, anti-Christ. Sakit, pero wag natin may mga isoon. Kung na dili Katoliko dili, di pangutanan ako, okay, sakit mo na. Kung sa pa ilang kitudlo, si Mama Mary walay kwenta. Grabe, no? Grabe. Grabe pagkadaotan kaayo kunahuna ni mga pastor. Ilang gipasipalahan ang ilahan ni Lord Jesus. Giingnan nila nga walay kwenta. Tanawag kung sa kasatanik. Dili lang nato na binisayon kay sakit man na sa binisaya. Tanawag kung sa kasatanik ang mga pastor. Ilang gipasipalahan si Virgin Maria, inahan ni Lord Jesus. Inahan ni Lord Jesus, imo ng pasipadan, imo ng bugal-bugalan, imong buko ng iyang limorto, sa klase ka. Mga igsoon, kung wala si Mama Mary mudawat sa pagpaibalo ni Angel Gabriel nga mahimo siyang inahan sa pulong sa Dios nga mo si Lord Jesus, dili makabaton si Lord Jesus o lawas sama nato. Ano man, ang uban mangita dahil lain ang Ginoo. Another reason, mga igsoon, si Virgin Maria gipili sa Diyos Amahan aron mahimong inahan sa iyang bugtong anak siyang baganis kalibutan. So ang pagpili na daan ni sa Diyos Amahan ni Mama Mary aron mahimong inahan sa iyang anak, usa na kadako nga ebidensya nga angay nato siyang tahoron. Usa na kadakong ebidensya nga si Mama Mary makatabang ka nato aron ta makasulod sa langit. Pero unsa gibuhat ini mga taong nahimong instrumentos datan ang mga pastor? Gabugal-bugal ni Santa Maria. Maison si Mama Mary makatabang na nato kung gusto tang maluwas. Kay si Mama Mary, mga igsoon, muhangyo na sa iyang anak nga si Lord Jesus aron ta iyang kaluyan. O gipahayag na sa balang kasulatan na tungod sa paghangyo ni Mama Mary sa iyang anak, gibuhat ni Lord Jesus ang una niyang milagro. Kung basahon na, o mga birthday ni Mama Mary. Si Mama Mary natao siya 18 BC. Namatay siya 41 AD. Now, si Mama Mary, mga igsoon, tungod sa iyang hangyo sa iyang anak, gibuhat ni Lord Jesus ang una niyang milagro bisag dili pa panahon. Remember ha? Dili pa panahon nga si Lord Jesus magbuhat mohimong milagro, pero tungod sa hangyo sa iyang inahan, gibuhat niya ang una niyang milagro. Ato basahon ang Juan 2:1 ngadto sa 11. Gingon dinhi. Sa ikatulong kadlaw may kasal dito sa lungsod sa Kana sa Galilea, ug dito ang inahan ni Jesus. Ginapit usab si Jesus ug ang iyang matinunan. Sa nahudnan na sila bino, ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila bino. Si Jesus mitubag, babay, ayaw akong tudloy kunon sa akong buhaton. Dili giingon sa mga protestante na mutahod dahil ta ni Maria na mismo iyang anak wa man mutahod niya. Muna question ganon mga igsoon o maunay panguna-una sa mga pastor nga naghimong satanik nila. Ano man? Mugawas na si Lord Jesus way tahod o way respeto sa iyang inahan. Kung dili tao tuna nato ang maong sulat. Now, nag-ingon ba si Lord Jesus na tahod na nato ang atong amahan o inahan?
Ato basahon ang sulat ni San Pablo sa Efeso 6:4. Gingon din eh. Efeso 6:1. Mga anak, sanglit mga Kristiyano man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang gusto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini, tahura ang imong amahan o inahan, o kini ang saad aron mabulaan ka o mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So si Lord Jesus, according sa sulat ni San Pablo, tahura ang inahan. Pero sa Juan 2:1 ngadto sa 11 sa 4 ang mingon lang si Lord Jesus, mingon si Lord Jesus dinhi sa Binisaya nga Bible, babae, ayaw ako tuloy kay wala pa babot ang ako panahon. Gingon din eh si Jesus bitukan, babae, ayaw ako tuloy kung unsay akong buhaton, wala pa babot ang akong panahon. So sa dili pa ako nabatbaton, ako sa ipadayon. Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugon. Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanglinis. Og tungod nini dito gibutang nga unom katadyang bato nga kasudlan og tubig. Nasudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlan og 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, punan ninyo tubig kini maong mga tadyaw. Og ila kining gipuno. Unya mingon siya kanila, kabang tubig og dadang ato sa tinugyanan sa kumbira. Og gidala nila kini ngadto kaniya. Og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kunon sa kudiin gikan ang maong bino. Apan nasayod ang masulugoon nga mao'y nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana o gingnan. Nabatasan sa kadaganan ang pagdalit pag-una sa labing mayong bino. O kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, ana pa'y dalit ang bino nga dili maayo kayo. Apan daron pa nimo idalit ang labing mayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro dito sa Kana. So mga igsoon tungod sa hangyo ni Mama Mili sa iyang anak si Lord Jesus, gihimo ni Lord Jesus ang una niyang milagro. Buoti pasabot, makatabang yun si Santa Maria sa atong kaluwasan. Now, atong tinahon, kiningingon sa mga pastor sa Juan 2:4 nga si Lord Jesus wala daw tahod sa iyang inahan. Gawas na ilang ipasipalahan na si Lord Jesus way batasan. Mone nakaway hinungdan sa mga pastor. Kay ilang ipagawas na si Lord Jesus walay respeto sa iyang inahan. So unang tuna nato mga igsoon, tuna nato ang kultura sa mga Hudiyo o sa mga Grego. Pero mga igsoon, ang tumong yun ni Lord Jesus, nganong mingon siya, babae, ayaw akong tuloy. Pulong babae ang iyang gigamit mga igsoon sa Grego gene, tungod kay iyang gipahayag nga si Mama Mary ang babae nagisgutan sa Genesis 3:15. Ako sa nibasahon ha? Genesis 3:15, mag-away ang kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Ngunit ka ni mga pastor kay misupak man sa simbang Katoliko, mauna sila ang kaliwat sa bitin. Kita mga Katoliko, mito mata ni Lord Jesus, mauna kita ang kaliwat ni Mama Mary. Ato basahon ang Genesis 3:15. Limon kung magdinong tanay, ikaw o ang babae. Mahimong kaaway ang tao o ang bitin. Mahimong kaaway ang tao o ang bitin ha. O mahimong kaaway ang imong kaliwat o ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo o paakon mo usab ang iyang tikon. So dinisa ko. So mula ka nun mga igsoon kung ang tao makakita ka nagbitin, siguro yun niya pagdugmo kang ulo. Kaya mo na gingon sa Bible. Now, ang gingon din nga magdinog tanay ikaw o ang babae, may mong kaway ang tao o ang bitin, ang ipasabot din mga igsoon, mao ang mga tao na nagpasipala ni Mama Mary o sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. Kaya mga igsoon, kita mga Katoliko, kitang katawan sa Diyos, gilata ni Lord Jesus nga iyang mga igsoon. O si Mama Mary, since Lord Jesus, mila man ato nga iyang mga igsoon, si Mama Mary ato pong inahan. Munang kaliwata ni Mama Mary. O ang may kontra ni
ni Mama Mary, misaway niya na mao ang mga sikta, mga pastor, kaliwat sila sa bitin. Ang question, kinsa man ang bitin? Mga igsoon, ang bitin nga mo kontra ni Mama Mary, mao na ang yawa. Ato masahon ang ipadayag 12:9. Ato masahon. Gingon din eh. Gitambog ang dakong dragon o ang karaang bitin nga ginganlag yawa o Satanas nga mo'y naglimbong sa tibok kalibutan. Ako balik ko na, gitambog ang dakong dragon, ang karang bitin nga ginganlag yawa o Satanas nga mo'y naglimbong sa kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga angheliya ngadto sa yuta. So ang bitin nga giskutan dito nga makig-away, ang kaliwat sa bitin o ang bitin nga makig-away sa usa ka babae, mao ang yawa. O ang kaliwat sa bitin nga mao ang yawa, mao nang nagpasipala ni Mama Mary. Therefore, ang mga pastor nagpasipala man ni Santa Maria nga walay kwenta, sila ang kaliwat sa bitin. So, kita, pero wag kita may mo mga isoon, no? Di man pwede nga mo ato ng palabyo ng ilang pagpasipala ni Mama Mary. So, ang pag-ingon ni Jesus, babae, usa ka pagpahayag nga si Mama Mary mao ang babae nga gisgutan sa Genesis 3:15. So mga isoon nga ang si Mama Mary makatabang yun siya. Unya si Mama Mary mga isoon naa siya ay gahom. Pasipalahan lang ang mga pastor si Santa Maria nga naaman siya ay gahom. Naamang gani gahom ang simbahan, sabot na si Santa Maria. Ato basahon na si Santa Maria na gahom o ang simbahan na gahom. Ato basahon ang Lucas 1:37. So, gingon din eh. Lucas 1:37. Muna mga kaisunan kung Katoliko, ayaw mo padala sa mga pastor ha, sa mga lain sikta nga mo saway ni Mama Mary. Walay tahod ni Santa Maria. Ayaw, no? Kaya kita mga igiila mata ni Lord Jesus ngayang igsuon. Ato masaw na. Gingon din eh sa San Lucas 1:35. Ang anghel mitubag, mukonsad kanimo ang Espiritu Santo o magpabilin ang gahom sa Dios diya kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Ako balik ko na. Ang anghel mitubag, kinsa ni si Santa Maria ni mga igsoon ato atras sa 34. Si Maria mingon sa anghel, ulay ako busaon-saon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukonsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diya kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Si Santa Maria na gahom. Sawayon lang ang mga pastor. Muna mga Katoliko, mga igsoon ko Katoliko, ayaw yun mo padala ng mga pastor. Kay mini na nga mga magtutundo. Si Santa Maria, inahan ni Lord Jesus, na siya gahom. Gihatagan siya gahom sa Diyos. Unya, sawayon na ng mga pastor. Ha? Pasti lang yun mo, okay mga pastor. Bantay lang yun mo, mga matay na mo pohon, ha? Bantay lang yun mo. Sige mo pangilabot ni Mama Mary na inahada ni Lord Jesus. Ilang bugal-bugalan. Wa daw kwenta. Sus, Ginoo. Bantay lang mo. So mga igsoon, kita giilatan ni Lord Jesus ngayong mga igsoon. Atong sahon ha? San Mateo 25:40. Unya ang hari mo tubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga muaghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsoon. Gihimo ninyo kini alang kanako. Labing ubos nining ako mga igsoon. Kinsa man ang mga igsoon ni Lord Jesus? Mao na mga sakop sa iyang simbahan.
kinsa man ang labing ubos, mao na ang mga pobre diha sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus. So kita mga igsoon nga katawan sa Dios nga nabunyagan sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, gila ta ni Lord Jesus nga iyang mga igsoon. Mao na nga si Santa Maria ato pong gila nga atong inahan. Kay inahan man siya ni Lord Jesus. Pero unsa gitudlo sa mga pastor? Mabugal-bugal ni Santa Maria, magyaga-yaga ni Santa Maria, labi na i-prosesyon si Santa Maria, ilang bugal-bugalan, ilang ingnon nga Diyos-Diyos sa Katoliko. Muna nga igsoon ko Katoliko, ayaw yun mo padala ng mga pastor sa bisan unsang sikta, kay mini na sila ka magtutudlo, kaaway na sila sa Diyos. Sakit, no? Kung wag itimay mo, ang mga pastor sa nagsikta, kaaway na sa Diyos. Dili na sila tinurgay sa Diyos, kundi kaaway na sa Diyos. Imagine, si Lord Jesus doon nagitokod ng simbahan nga maong simbahan Katoliko, ilang ipanamastamasan ang simbahan, moingon patanga sila iya sa Diyos. So mga igsoon ko Katoliko, kanunay ginako ni namong gibalik, mayaw yun mo padala ng mga pastor kay kaaway na sa Diyos.